Ito po bang mga coordinates na ito na hindi pa natin sure kung sinadya ba, sino po ba ang nag-prepare nito? Sino po ang nagpasa nito? Kasi kahapon sa naging ugnayan po namin din dito tungkol sa issue na ito, ang binabanggit ni Mayor Benji Magalong, parang natanong niya si Secretary Bonoan before tungkol po dito sa mga coordinates. Hindi pa sigurado na mali noong time na yon, pero dahil daw po siya ay marami ng kailangang intindihin, he's parang assuming na yung kanyang mga mas nakabababa po, USEC natin, ASEC at iba pang kawani ng DPWH ang gagawa na nito mga bagay na ito. Pero para mas klaro lang, sino nga po bang gumagawa ng listahang ito? Opo, ang nag-submit po ay ang DPWH bago po mag-resign si Secretary Bonoan. No? Sinamit po ito sa PMS sa Malacanang para nga po doon sa isumbong sa Pangulo website. As to sino po specifically, ang mga grid coordinates po ay nanggagaling sa isang sistema, yung tinatawag ng PCMA, na at that time ay under po sa planning division ng DPWH. Under sa planning division. Ito po ay opisina ng yumaong dating Undersecretary Cathy Cabral. Para lang po din mas malinaw, PCMA ang stands for, ano po ito mismo na sinasabi nyo under ano sa... po to? Project Coordination and Monitoring application. No? So sistema po ito, software po ito. Ito po ay ginagamit, pero po ito ay ini-encode po yan ng mga iba't ibang mga project engineer ng DPWH. Yung coordinates, pinapasok po yan. Oo. So, PCMA under the planning division ng yumao pong si Yusek Cabral. May binabanggit pa pong isa si Senator Ping, MYPS. Ano naman po yun? Ano po yan? No? Kasama din po yan dun sa PCMA system. No, hindi ko lang po kabisado yung mga salita, pero kasama din po 'yan sa sa pagpaparaan ng pagmo-monitor. Actually, lahat po ng mga sistemang ito ay subject na po sa ongoing audit ng DPWH ngayon, no? Nagpatulong nga po kami sa private sector. Meron po tayong, kasi hindi naman po pwede yang i-audit ng mga tao din na gumagamit yan sa loob ng DPWH. So tayo po ay nagpatulong sa mga iba't ibang mga private sector IT groups para tulungan kaming i-audit yan at magrekomenda ng mga paraan paano natin mapapagakas at may iwasan natin yung obvious na human intervention at manipulation na nangyari nung nakaraan. Okay. So yung binabanggit niyo po ngayon, meron ng private firm na tumututok po dito para malaman kung ilang coordinates yung mali? Nagpapatulong po tayo. No? Wala po tayong hinire. Ano lang po, puro ito mga volunteer lang po na pinapa-audit natin, parang third party. So sa ngayon, pinapa-check kung ano ba ang mga pagkukulang, anong mga iba't ibang paraan para mamanipula ang mga datos, at paano aayusin ito para hindi na ito magawa in the future. Okay. For future po, para kasi hindi na mauli. Ang IT naman po, alam niyo naman po, ang tawag dyan sa IT parlance o yung salita pagka kahit may software ka maganda, kung mali ang pinapasok na datos, ang tawag dyan, garbage in, garbage out. So, kailangan pong iwasan yon. So, sa ngayon po, yung data na kung gaano kadami yung coordinates, still hindi pa rin tayo sure kung mas kaunti o mas madami pa sa 400 plus. Opo, kaya nga po yan ay ongoing pong binabalida riniribalida ng ating mga iba't ibang kasamahan. Kasama na po ang PNP, ang AFP at iba pa po. Oo. And then so Vince, ano yan, no? Medyo masalimuot na proseso po kasi ito. Pero ang pagkakaalam ko po, magre-report na po si General Asurin at si Yusek Bisnar sa mga susunod na araw dun sa kanilang mga na-revalidate. So hindi pa natin masasagot kung ilan po talaga dito ang mali, ilan yung talagang kumbaga sinadya na hindi tamang coordinates. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!